Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ng pasabog na production number ng isa sa mga singing queens natin na si SQ Ann. Sobrang pinaghandaan ni singing queen Ann ang production number na to, kasama po ang mga backup dancer niya kanina. Nakita nga natin na talaga namang in-enjoy ito ng mga Dabarkads host natin at maging ang live audience sa studio po ng Itbulaga. Halata at bakas din po kay singing queen Ann ang pagkamiss niya po sa pagpe-perform dito po sa entablado ng naturang noontime show. At dahil nga dito, marami po ang nagtatanong sa comment section kung bakit si singing queen Ann lang daw ang nag-perform ngayong araw po ng Huwebes. Nasaan ang iba pang mga singing queens? Marami na kasi talaga hindi na po pipigilan ng paghahanap pa ng ibang mga Dabarkads natin sa mga SQ na hindi na natin madalas nakikita at napapanood sa programa pong Itbulaga. Kinalangan ng marami, baka sa mga susunod na araw sumalang or sumabak ang mga singing queens natin sa opening number ng naturang programa. Marami po ang nagkakalampag at nagreklamo sa TBJ Production na ibalik na ang mga singing queens kahit na alternate lamang dahil hinahanap talaga sila ng mga viewers natin na Dabarkads. Samantalang sa The Aegis Right naman, nakasama natin si Sweet at ang iba pang mga secret agent. So kanina si Sweet po mga Dabarkads ay kumasa sa alarma na talaga naman pong hinagis-hagis siya doon mga Dabarkads na in-enjoy ng mga viewers natin. At syempre hindi po papatalo si Ian Red. Kumasa din siya sa hamon ng mga Dabarkads natin. At sa uli, nilabas nga po ang nakakatawa at pangmalakasan po at pamatay na pasabog nitong si Ian Red. Ang pagtanggal po ng kanyang peloka para ipakita nga naman ang kanyang panot na ulo. Dahilan para mas matawa at maaliw ang mga Dabarkads natin, ganun din ang mga televiewers. Alam nyo ba mga ka-Dabarkads, isa ito sa mga sikreto kung bakit nagtatagal or nagtagal si Ian Red sa programang Itbulaga. Dahil nga kwela siya mga ka-Dabarkads, sports, and syempre bagay na bagay sa entertainment industry. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong inanunsyo po ng mga Dabarkads natin kanina, ang Basketball World Cup qualifiers na kung saan magsisimula ngayong araw until March 3 na dapat nating suportahan and syempre, subaybayan. Mapapanood yan ng live sa One Sports, PBA Rush, and syempre sa RPTV. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga ka-Dabarkads ang tungkol dito sa isa pang announcement ng TBJ, walang iba kundi po ang dapat nating abangan by Saturday. Walang iba kundi po ang prom party ngayong Sabado. So every Saturday talaga mga ka-Dabarkads ginagawa pong extra special ng programang Itbulaga ang kanilang programa dahil ito po yung time na sama-sama talaga yung pamilya, walang pasok, 'di ba? Ito yung time para magtipon-tipon para manood lang ng programang Itbulaga, kaya ginagawa pong extra special ang naturang programa. Kaya naman, save the date mga ka-Dabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon mga ka-Dabarkads na until ngayong Huwebes, wala pa rin po siya sa programang Itbulaga. Sobrang dami talagang nakakamiss kay Boss Joey De Leon mga ka-Dabarkads, kaya hindi talaga may iwasang mapatanong ang ilang mga netizen kung nasaan daw ba talaga at anong nangyari kay Boss Joey De Leon. Wala namang ibang nangyari mga ka-Dabarkads kay Boss Joey kundi nagpapahinga lamang po siya mga ka-Dabarkads sa kanilang tahanan kasi syempre kailangan niya pong magpahinga para rin syempre sa kanyang health, sa kalusugan at para na rin sa kanyang sarili. May paalala nga po si Boss Joey De Leon mga ka-Dabarkads. Ayon dito, may paalala si TBJ Joey De Leon na tumama sa realidad ng marami lalo na sa panahong mabilis kumalimot ang ilan kapag usapang utang na. Isang simpleng linya pero puno ng aral tungkol sa halaga ng pinaghirapang pera at sa pagiging maingat kung kanino ito pinagkatiwala. Daily reminder, mahirap kitain ang pera kaya wag niyong ipautang sa may amnesia. Na siyang tama nga naman mga ka-Dabarkads, no, pinaghirapan natin yung pera tapos ipapautang lang natin sa may amnesia at nakakalimot at hindi marunong magbayad
dapat wag na tayong magpautang pag ganun mga kadabarkads. Kasi syempre, sarili nating pera yun, tapos pahihirapan pa tayong maningil at mapagbayad ang taong yon. Kaya nga maraming nagpapasalamat kay Boss Joey De Leon sa kanyang mga paalala dahil talaga namang nakakatulong ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Samantalang si Ariel Villasanta naman mga kadabarkads ay meron pong panibagong post para naman yan kay Yaya Dab. So nirepost po niya yung video niya na kung saan ay nagkita po sila ni Yaya Dab taong 2015. Ito po ay nung time na binigyan po ng flowers, puto, si Yaya Dab mga kadabarkads or si Maine Mendoza. Maging nung t-shirt, binigyan din po si Yaya Dab nun. Ngayon, nirepost po yon itong si Ariel Villasanta at ang sabi nga po ni Ariel, nahukay ko lang ito. Kasikatan ng Yaya Dab na yan. Binigyan ko lang si Maine Mendoza, walang script yan. Wala pang mga vlogger nung time na yan. King of reality shows. So, na-miss niya din po mga kadabarkads itong Aldab or si Yaya Dab mga kadabarkads. Kaya niya po ito inirepost. Meron ding ilang nagtatanong kay Mr. Ariel Villasanta kung kamusta daw si Boss Joey De Leon mga kadabarkads. Pero syempre, hindi niya po yun masasagot sa ngayon. At sa mga nagtatanong naman kung kailan daw babalik si Boss Joey De Leon sa naturang programa, wala po makakasagot niyan mga kadabarkads dahil ang kanyang pamilya po ay tahimik din ngayon. Pero may post po si Jaco De Leon kanina mga kadabarkads na parang humihingi po siya ng tulong na who owns a Switch 2 DM me. So yan lang po yung post niya pero about kay Boss Joey De Leon, wala naman siyang naging post mga kadabarkads. Pero paalala lamang po sa mga nag-aalala sa kanya, wala po kayong dapat ipag-alala dahil maayos po ang kalagayan ni Boss Joey De Leon, naka-vacation lang po talaga siya, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong mainit-init na balita. Ayon dito sa isang write-ups, nag-iinit na daw po ang nalalapit na sanib-pwersa. Mainit pa sa paparating na tag-init sa bansa. Nararamdaman na natin ang alinsangan ng panahon ngayon pa lamang. Naramdaman ng unang bugso ng pagsasanib puwersa ng Kapuso at Kapatid sa guesting po ni Andres Mulak sa GMA Showbiz program na Fast Talk with Boy Abunda. Finally, mga artista ng Kapatid Network ay nakatawid na sa Kapuso Network. Ayon pa dito, naramdaman ng ikalawang bugso nito lamang weekend kung saan tampok sa MVP Olympics ang mga Kapuso Stars kasama ang Kapatid sa sports events ng MVP Group of Companies na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Muling nakatawid ang mga Kapuso Stars sa bakura ng MVP Group event. Isa itong malaking development dahil ibig sabihin ay may ugnayan na ang TV5 sa Sparkle GMA Artist Center at napayagan ng GMA Management ng mga Kapuso Star na makilahok sinasabing torneo. Well, abangan natin ang sinasabing sanib puwersa ng GMA at ng TV5. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.